Hello mga kaboss amo, magandang tanghali sa inyong lahat. So mag-share lang ako sa inyo ng isa sa mga paraan na ginagawa ko para tumino yung mga motor na GY6. So pag sinabi natin GY6, mga sinaunang scooter pa. So GY6 po kasi ang tawag sa mga yon. Kaya yung mga China na motor na lumalabas ngayon, ang tawag nila sa mga ganong klaseng mga scooter, mga China na scooter is GY6. Kaya kung magse-search kayo, kapag ang motor nyo ay katulad ng Rusi, Motorstar, or Microbike, mga tawag sa mga parts na yan is GY6. Kahit mag-search kayo ng mga parts niyan sa Shopee or Lazada, GY6 pa rin talaga yung mga kasukat. Tulad na itong mga ganitong klaseng motor, Microbike, ito 150cc. So dalawang klase kasi ang GY6, merong 125, merong 150cc. So katulad ng Motorstar, yung Motorstar halos ang parts din yan, GY6 din yung mga kasukat niyan. Pagdating sa gasket, sa carb, sa mga bearing, sa mga parts ng makina, block, head, GY6 pa rin yung ibang tawag dun sa mga pyesa na yun. Kung ngayon ginagawa natin ngayon mga kaboss amo, Microbike 150cc. So eto, halos lahat ng mga parts nito, GY6 150 yung kasukat niya. Minsan nakakahanap tayo ng ibang parts, katulad ng minsan ginakabitan ko siya ng mga pang Aerox, pang Honda Click, pero halos kadalasan doon kino-convert. Pero ang parts talaga niya mga kaboss amo ay GY6. Sa panggilid, yung mga CVT niya, GY6 din po yan. Pati yung mga gasket doon, pati yung block, tsaka yung head neto, GY6 din yung tawag doon. And yung motor, Microbike 150cc. So, ano nga pala yung sikreto dito sa minsan na ginagawa ko para mapatino yung mga ganitong klaseng motor? Kasi kadalasan sa mga GY6 type, mga kaboss amo, laging hard starting. Tapos, palaging tumitirik. Minsan magugulat ka, bigla-bigla na lang mamamatay yung motor. Lalo sa umaga, napakahirap paandarin. Bukod sa karburador, ang isa pang issue ng mga GY6 type na motor, yung kanyang stator. So ano ba yung nasisira sa stator niya? Hindi naman yung mismong buong stator ang nasisira. Ang nasisira lang dito mga kaboss amo ay yung kanyang primary coil. Kasi mga ganitong motor, mga GY6 type, ay hindi pa siya battery operated. So yung CDI niya, ang tawag dito is AC CDI, alternating current. Kung saan kukuha siya ng power, kumbaga supply, doon sa stator, siya yung magbabato papunta sa CDI. Yung iba kasi ngayong mga motor, kadalasan battery operated na. Pagdating sa carb type na motor, hindi sa FI. So, battery operated na sila, hindi na kumukuha yung CDI doon sa mismong stator. Kung hindi, direct na siya sa may battery. Siya na yung magbibigay ng supply dun sa CDI para magbigay ng kuryente sa ating ignition coil. So ito yung lahat ng mga ginawa natin dito mga kaboss amo. Yan, nagpalit tayo ng brake shoe, nilinis natin yung panggilid, tapos gear oil, pati yung ito nga yung inabit natin yung CDI. Ito battery operated siya, universal siya, basta kabisado mo mag-install sa mga carb type na motor, pwede nyo siya ikabit. Dapat dito maingat ka sa pag-install kasi minsan pag mali ka ng kabit neto, pwede kang makasunog ng motor mga kaboss amo. Dapat kabisado mo ang pag-install ng 4-pin CDI. So ito yung laging ginagawa dito. I-install lang ko siya ng 4-pin CDI para yung kanyang ignition system may iba na. So hindi na siya kukuha dun sa stator kasi nga palaging nasisira yung stator nito, yung primary coil, lagi nasusunog. Lalo pag laging nilolong ride. So eto, ready na siya pang long ride. Kahit long ride mo siya mga kaboss amo, hindi siya agad-agad masisira. Basta ganitong klaseng CDI yung gamit mo mga kaboss amo. Kasi nag-try na ako ng ibang CDI, 3 months lang, 5 months lang nasisira na. Pero eto, matibay-tibay siya mga kaboss amo, yung Liwa. Yan, tibay siyang klase ng CDI. Basta original yung makukuha nyo, wag yung fake.
So, ito pala Kaboss Amo, yung pinagpalitan natin na CDI. Ito yung stock CDI, yung AC. Kung mapapansin nyo, meron siya ditong nawala na yung wire dito, pero meron ditong color black red. So, yung black red, papunta siya ng stator. Siya yung pinaka AC supply ng CDI natin para maglabas ng kuryente. So, ito, magagamit mo lang to pag nagpalit ka ng bagong stator. Kasi okay na ulit yung primary coil mo, kaya gagana na ulit yung CDI, maglalabas na ulit siya ng kuryente. Pwede pa to. Kung kanina mga Kaboss Amo, napakahirap paanda rin ng motor na to. Halos hindi nga pala siya umaandar nung kinuha ko siya. Tinulak lang namin siya. Ngayon mga Kaboss Amo, pag in-start natin, yan. One click lang siya. So kanina kasi Kaboss Amo, nakabukas yung ating kill switch. May kill switch kasi ito, yan. Hindi mo yun may start pag naka-on siya. So ngayon, ginawa na siya paanda rin. Yan. Sobrang ginawa na umandar na ito. So, ganun lang yung sikreto mga Kaboss Amo. Battery operated na CDI lang. Magiging okay yung mga GY6 nyo. Peace out. Yo mga Kaboss Amo, testingin natin yung motor. Yan. Yan, Kaboss Amo, okay na yung maganda na yung RPM niya mga Kaboss Amo. Hindi katulad kanina. Hindi katulad nung pag-stock pa yung CDI niya. Minsan pabago-bago yung menor. Pero ito stable na siya. Take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Alright Kaboss Amo, so ibibigay na natin dun sa may nagpagawa. Ibibigay na natin siya. Susunod na lang ulit. Peace out.